Yun o. Okay, magsimula na tayo. Let's go. Eto na. Naalala niyo pa po ba ang tulay sa Isabela? Ano ba naman yan? Ano ba man yan? Duterte sa kanal ang proyekto na ito. Duterte sa kanal ang proyekto na ito. Kay Noynoy binibintang ninyo. Kay Noynoy binibintang ninyo. Kinurakot na naman ni Digong ang pera binigay sa din. Naalala niyo ba? Kasi all-star cast talaga ang ating mga senador. Nilaan niyang itlog na China. Kinurakot na naman ni Digong ang pera binigay sa din. Nilaan niyang itlog na China. Bawal ang kotse, bake lang pwede. Bawal ang truck, bake lang pwede. Yan po ay ang DPWH Secretary Mark Villar. Yan po ang kaputa-putahang tulay na bawal dumaan ang four wheels. Bawal ang trailer, bake lang pwede. Bawal ang van, bake lang pwede. Bawal ang kotse, bake All-star talaga ang ating mga senador. All-star sa korupsyon. lang pwede. Bawal ang truck, bake lang pwede. Bawal ang trailer, bake lang pwede. Bawal ang van, bake lang pwede. Tulay sa Isabela, tulay sa Isabela. Bawal duman. Kakaibang tulay ito sa Isabela. Bukod sa masarap dyan ang kabagan, pansit kabagan na favorite natin at batil patong. Yan po ang isa sa mga favorite natin. Kaya po pag makikita nyo po ako nagla-live, lagi akong kumakain ng batil patong kasi favorite na favorite ko po yan. Pero favorite na favorite po ni Mark Villar ang Isabela kasi po dyan po siya naging tatanga-tanga. Bawal dumaan, bake lang ang pwede. Bake lang ang pwede. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Yolo, bakit tatanga-tanga? Saan ka makakita ng tulay na may nakapaskel, bawal ang four wheels? Tricycle maximum. Duterte sa kanal ang proyekto na ito. Duterte sa kanal ang proyekto na ito. Kay Noynoy binibin. Anong klaseng, ano ba nangyayari sa Pilipinas, no? Kinukonsiti natin yung kademonyo, ang katangaan, kasugapaan ng mga taong ito. Kay Noynoy binibintang ninyo. Ang nangyari po dyan, dumaan po ang truck sa gabi. Hindi po yata nakita yung paskel. Sinisi pa yung truck, pusang ama. Siyempre nagdadrive ka eh. Diba? Nagdadrive ka. Alay mo bang may tulay na bawal ang four wheels? Pusang inang buhay to. Kailangan po pala, sa mga ganyan, lagi po tayo ang mag-a-adjust. Punta tayo mag-a-adjust sa proyekto ng pera ng taong bayan. Sino pa? Ano pong klaseng panggagago yon? May tulay. Nagdadrive ka. Siyempre, hindi mo na mapapansin, bawal ang four wheels eh. Didiretso mo. Puti, kailangan tayo pa mag-a-adjust. Digong pera binigay sa dinilaan niyang itlog na China. Kinurakot na naman ni Digong ang pera binigay sa dinilaan niyang itlog na China. Bawal ang kotse, bake lang pwede. Parang pag nagkasakit ka, di ba? May trabaho ka, tapos nagkasakit ka, parang pumasok ka. Putik, bawal magkasakit. Bawal ang truck, bake lang pwede. Bawal ang trailer, bake lang pwede. Kaya nakakamisan, nakakagago na po talaga eh. Nakakagago na eh. Parang lahat ng casualties dito, lagi taong bayan ang kailangan mag-a-adjust sa hayop na mga politikong to eh. Ito na, DPWH report show Isabela Bridge collapse not an accident, say Senator. Pusang. And dito na naman po si hayop na Cayetano, si Boy 10K, nakatigasagip sa kademonyoan ng mga senador. Bawal ang truck, bake lang pwede. Bawal ang trailer, bake lang pwede. Sabi nito, Alan Cayetano on Wednesday presented several reports from the Department of
Public Works and Highway, and a private construction firm which claim to show there are defects in the collapse of Santa Maria Cabagan Bridge even during its construction. Andito naman si taga-sagip, si Boy Remand. Ito na, it's been constructed 2014. It's been inspected again and again. Ang hindi aksidente na bumagsak siya. Ayan po, si Boy Sagip. Sinagip na naman si Mark Villar. Yan po, nakakatawa dito eh. Laging tigasagip tong hayop na impacto na to eh. What the fuck? Bakit natin dapat sisihin si Mark Villar? Gaya nga po, eto nga po, DPWH under Duterte, corruption, politics, slippage, many projects. Kumbaga sinasabi po, sa administrasyon ng Duterte, tandaan nyo po yung mga mega projects nila 100 plus, wala pa yata sa 10 ang natapos nila. For the record yan. In 2 years since he assumed office and promised to usher a golden age of infrastructure, Duterte has put money where his mouth is, boasting that in the end of 2022, multiple roads, bridges, ports, and airports will rise across the nation. Build, 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 tagilid! Pagaling mo si BBM. No joke. Eto na po dito na tayo. As a result of the DPWH during the Arroyo administration bidded out 27,535 civil works contracts in 8 years for 2000 to 2008, but this has turned out to be just 60% of the Duterte administration. Ibig sabihin po etong Duterte administration puro bunganga lang. Which come to 44,000 in all. According to DPWH Mark Villar, What the fuck? in a mere of 24 months from July to 2016 to July 2018, if Villar number is correct, the total redounds to an average of 1,833 DPWH project awarded monthly or 60 projects daily, apart from roads and bridges. DPWH is also building schools, flood control, Wala kang puso, hayop ka! and water system, while other agencies are constructing irrigation, power system, as well as ports, airports, and other civil works project. What the fuck? Ito po ang sinasabi at pinagmamayabang ni Mark Villar. At kung matatandaan nyo po, sinabi pa ni Mark Villar na sabi niya, in 2022, ang EDSA ay wala ng traffic. What the fuck? Diba? Ito na po, dito na po sa may bandang But DPWH Secretary Villar offers a rosy picture still. I wouldn't say that it's hitting any snags. He told PCIJ in an interview, it's not without any challenges. It's not without the challenges. But my statement about the build is we're on track and it's improving, the support is there. Hayop ka, Mark Villar. Nasa na yung sinasabi mong improving? What the fuck?
Ano yung sinasabi mong improving? Sa yung sinasabi mong improving na nangyari sa Administrasyon Duterte? Kung meron kang tulay na bumabagsak. Bawal ang kotse, bake lang pwede. Bawal ang truck, bake lang pwede. Bawal ang trailer, bake lang pwede. Bawal ang van, bake lang pwede. Kaya pansin nyo po nung nag-hearing po sa Isabela Bridge, si Cayetano po ang prumrant. Si Cayetano na naman po ang nagbida. Siguro may mga usapan to na talagang si Cayetano ang laging sasalag sa lahat Saan makakita ng hearing? Mutik hindi nasisi yung DPWH secretary ng mga Duterte. Na wala siyang ginawa. Na alam niya na pala. Sabihin na natin 2014 yon. Alam niya na pala. Bilang DPWH secretary. Alam mo na pala na hindi magandang hindi na magpa-function ng maayos ang Isabela Bridge. Hindi mo inayos bilang DPWH secretary. Sinagip pa rin ni Cayetano. Ibang klase talaga itong mga senador natin. Nuknukan sa kaayupan. Ito, diretso na natin dito. Ito po, pakinggan nyo to. Dineklarang tapos na pero hindi mahanap ng mga taga-barangay ang halos 193 million pesos na dikeng ipinatayo umano sa Nauhan Oriental, Mindoro. At sa gitna ng issue sa flood control project sa bansa, may mga nananawagang magbitiw sa pwesto si Public Works Secretary Manuel Bonoan. Saksi, si Maki Pulido. Tubig River, Sitio Dique. 192.99 million pesos ang pondong inilaan para sa road dike sa Sitio Dike, Barangay Apitong, Nauhan Oriental, Mindoro, batay sa impormasyon mula sa Sumbong sa Pangulo website. Pero punto ni Senador Panfilo Lacson sa privilege speech kahapon, Ayon sa dokumentong ito, mula sa DPWH website, completed na po ito. Ngunit, nang puntahan ng aking team, wala po silang nakitang proyekto. pinuntahan ng GMA Integrated News ang Barangay Apitong at kinausap si Kapitan. Ito po ang Sitio Dike. Yan po, kahit isa pong project na Mega Dike, wala po kayong makikita. Subukan niyo na bang hanapin? Pero ako sangayon po ako sa pagre-resign ni Bonoan. Although ito po ay talagang nasa babang level. Nasa mga district engineer po ito. Ang mga district engineer po ay kumbaga sa sungay ng demonyo. Ang mga district engineer po buong katawan nila may sungay. Ganun yan. Yung mga district engineer dyan, tapos samahan mo pa ng regional director ng bawat DPWH. Ayan po, mahaba na sungay yan, nakapalupot. Siyempre, ang tama niyan, pag hindi mo naasikaso, ang tama niyan kay Bunuan. Di ba? Ang tama niyan kay Bunuan. Baka naman nandyan lang sa tabi. Ay ako po, 50 years na dito na nakatira. Ay wala po ito po Sitio Dike. Wala po kayo makita for year yata po ng 2024. Nasaan ako na isagawa po yan, ay hindi na po naapektuhan itong barangay namin. Hindi lang daw yan ang nawawala ayon kay Oriental Mindoro Governor Bons Dolor. Hindi rin daw nila mahanap ang 4 sa 6 na proyektong nakalista sa 2024 at 2025 General Appropriations Act na may kabuang halaga na mahigit 1 bilyong piso. Sa 2024 budget, nakalagay ang isang 300 million at isa pang 200 million parehong Road Dike Esplanade Construction Project para sa Sitio Dike. Na-construct ba nito nila somewhere? Or hindi pa nila nagagawa? That I do not know. But definitely, wala. Nang silipin naman nila ang 2025 General Appropriations Act, may 3 pang proyekto sa Barangay Apitong na tig 300 million pesos. 2 lang ang natunton ni na Kapitan, parehong nasa Sitio San Isidro ng Barangay Apitong. Ito ang isa, may mga nakabaon ng ilang sheet piles at nakatambak na ilang bakal. Sunwest. Grabe rin, no? Ang gumawa dito, Sunwest, grabe din, no? Matindi rin, Ang construction company, ayon sa kapitan ng barangay, nakalinyang proyektong ito sa Silang Dike sa mag-asawang Tubig River na Sunwest din ang kontratista. Bakit niyo po alam ng Sunwest? Ay yun po nakikipag-coordinate sa akin. At Bakit po sila nag-coordinate? pinaalam po nila na may project po dito.
Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng SunWest Inc. Sabi ng Media Office ng Department of Budget and Management, i-check pa nila kung nailabas na ang pondo para sa 4 na proyektong hindi matuntun sa Barangay Apitong. Malaking bagay daw sana kung may flood control project dito. Dahil kung nakikita man natin na tuyo ngayon ng ilog, kalimitan tuwing pagsapit ng last quarter ng taon ay tumataas ang tubig sa ilog kaya matinding pagbaha ang kanilang nararanasan. Ang lugar na ito ay binabaha at may mga naanod pong bahay diyan, mga hayop at mga bukid na naapektuhan. Kaya sobrang nakakalungkot po. Hindi rin no? Wala talagang puso yung gumawa nito eh. Pag ini-imagine mo, no, wala silang pakialam na maaaring mamasakir ng baha ang mga kababayan natin. Grabe din eh. Grabe din eh. Ibang klase rin eh. Diba? Joel Dipano, ikaw ngayon ang hayop na driver. Isakay mo na to si Romy, ang iyong painante. Ayan, si paring Eduardo ang magtuturo sa inyo sa Google Map papuntang SMNI, kasama si Lydia Manuel, si Lorena Pajardo, si Lone Star, shuttle kayo ng SMNI, Ram J. Negros, ayan. And po ang ating mga Aisa Sagum, Norma Merigis, RRM Furniture, ayan, diretso na kayo. Addictus Rex, puti si Addictus Rex, tsaka si Jason Reyes, kasama kayong hayop kayo. 2 shuttle natin ngayon. Madami namin kayo, mga hayop. Si Tato. Robert, ayan ha, Erlinda Reyes, shuttle po kayo. Baka 2 shuttle ngayon ha. Ikaw sa kabila para Eduardo ha. Yuki Sawaki, Nanita Umali. Ayan ha. Diretso kayo. Diretso kayo kay Yusek Claire. Mga hayop kayo. Reported kayo doon. Adobong Toyo. Ayan. Daming yan late ha. Ayan o, Chico. O, ayan ha. Ayan, doon kayo. Jennifer Ramso, kasama ka pa. Ayan, doon kayo. Doon muna kayo. Diretso kayo PCO. At nakakagalit dahil Hilo Bordo ay nagamit sa ganito mga pangyayari. Sa Kamara, aprobado na ang pagbuo ng House Infrastructure Committee na binubuo ng 3 komite na mag-iimbestiga sa umano'y... Kasama nyo to, meron pa umabol kay si Miranda, Smooth Just with Trusty. Yan, diretso kayo PCO, tatapo kayo sa SMNI. Maanumalyang infrastructure projects kasama ang para sa flood control. Magkakaiba ang reaksyon ng mga kongresista. I take the position that it would not be prudent on the part of this House as it might entail possible conflict of interest when there has been so many speculations about the possible involvement. Oy, salamat Lorena Pardo. Boss Jolo, ikaw ang love ko. Ayoko sa SMNI. Uy. Ano mo to? Reservation ka, reservation. Next week ka na papadala. May reservation fee ka. Okay, susunod na ano ka na lang, biyahe, okay? Next week ka, Lorena Pardo. Okay, next week. Nag-reservation fee. Or certain members of the House, this would not sit well to the public. Nakaharap tayo sa taong bayan. Kung ito ay parang insinuation natin, lulutuin natin yung investigation, nakakaya rin po at babagsak din ang credibility ng Kongreso. So I think tama rin po na ibuuna yung TRICOM na yan. In the event that a legislator... Alam nyo, may pinapayo po si Tito Sen. Mamaya i-react natin. Ang payo ni Tito Sen, katulad nga po nung mga naiisip ko noon sa Commission on Amendia ng Constitution, meron pong independent body. Ito pong independent body, hindi naman to amyenda, siguro appointed na lang ng presidente. Total, ang presidente ang nagmamando at nag-i-initiate po netong kahayupan ng mga politikong to. Tama yung sinabi ni Tito Sen, retired justice. Kailangan po ng isang retired justice, isa pong accountant, isa pong civil engineer. Siyempre, ano yan eh, yung sukatan po ng proyekto, civil engineer, na trusted. Yan po ang dapat mamuno sa investigasyon na to. Hindi po kapwa politiko. Kasi wala pong mangyayari sa atin, lalo dito kay Mark Villar, hayop yan. What the fuck? This man or senator is named in the course of inquiry. They will be given the right to reply in that inquiry, but we will immediately recuse from further investigating and endorse it first to the DepEd
Diba? They have stated already that they will be undertaking independent investigation on all the projects. And if the President will create an independent probe, we will also... Yun na yun, independent probe. Tama ka dyan, sir. Kailangan tayo mag-create ng independent probe. Kasi walang mangyayari dyan kung hindi tayo mag-create ng independent probe. Diba? Palinisan yan, pabidahan. Pabidahan yan, sasabihin nila, ganito. Nakita mo, babandera dyan si Cayetano, babandera dyan si Joel Chihuahua. Joel is Lord. Magmamalinis dyan si Bongo. Walang mangyayari dyan. Kailangan talaga independent appointed ng Pangulo for the specific case netong flood control. Retired justice, civil engineering, accountant. Biro mo yung COA, hindi natin maasahan dahil asawa, kontratista. Di ba? Kahit substandard yon, ipapasa yon dahil bebembangin lang, okay na. Patayin mo si BBM. No joke. Secretary Manny Bunoan kaugnay rito. Pero nang tanungin siya kahapon kung magli-leave siya sa gitna ng investigasyon. I think ang delikadesa naman po dito is actually hindi lang po naman flood control project ang aking sinusulong dito sa DPWH. So napakarami po yung other big project that would warrant my kwan po ngayon dito. At as I said, yun po, I leave it to the President po. Nung decision po nila. Tingin naman ni Senate President Pro Temp Jinggoy Estrada. I'm not defending him, pero baka hindi lang nalalaman ni Secretary Bunoan yung mga nangyayari sa baba, no? So hindi naman niya mamomonitor yan, no? Kaya lang ang problema niya, command responsibility. That is his responsibility as Secretary of the Department. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay dating DPWH Secretary Rogelio Singson, nakalihim noong Aquino administration, china-chop-chop umano ang mga proyekto ngayon para district engineer ang kumawak, imbes na ang... Ayan, ito po dating gabinete ni Pinoy. Pakinggan nyo maigi to, maganda to. China-chop-chop ng mga civil engineer talaga yan. Yung mga civil engineer po talaga, dumadali talaga dyan. Kumbaga nakapalibot na po ang sungay sa mga hayop na yan. At regional offices. Tsaka regional director. Regional director. China-chop-chop na nila yan. Tapos ipipresenta yan sa central office ng maayos. Siyempre, ikaw naman, wow! Ang ayos! Hindi rin, alam mo, hindi ko rin alam kung magre-resign si Bunoan or whatever Kasi nga, parang ano yan parang si Bunoan ang PNP chief. Although iba to sa pulisya. Kasi sa pulisya, siyempre, sa kalsada lang, sa mga event situation ng ating mga kababayan, iba kasi itong project Ngayon, ang parang PNP chief, si Torre, si Bunoan. Tapos ipipresenta nila, well done na sir, ayos na po yung ganito, naasikaso na po yung kaso. Pero pag inano mo, marami pang sabit-sabit. Di ba? Pakinggan natin. Umaabot sa central office ngayon. Halos wala na din umaabot sa regional director. Lahat under the district engineer. Kita mo, wala nang umaabot sa regional director, sa central office, halos lahat sa district engineer. China-chop-chop na kung yung may 1 billion project, icha-chop-chop na nila yan sa tigwa 150 million para hindi na umakyat. Di ba? Kung may 1 billion project, icha-chop-chop na nila yan sa tagwa 150 para hindi na umakyat. Aminado si Singson, noong panahon niya, may kalakarang padulas sa district level. Kita mo, umamin na to. Sa panahon daw ni Pinoy, may kalakalang padulas. Ganyan po kasi yan Ganyan po nakasanayan na sistema at kultura. Pero ngayon, binubuwag po ng Pangulong Bongbong Marcos. Bongbong! Diba? Wala pong nagtangka, wala pong sumagupa, wala pong nangahas na kumalaban at halugugin ang ganitong sistema na kung tutuusin po dito na napupunta ang kalahating budget ng Pilipinas. Kung tutuusin mo, trilyon na po ang nabubuhos dito na wala pong nangyayari.
Kaya po, sa galing ng presidenteng ito, na inuna niya etong masakit. Kumbaga, sumpa ng lipunan. Eto nga po. Dito kasi po talaga nagkakaanuan, malaki yan po ito, flood control to, basta project infrastructure. 'Di ba? Malaki yan. Kumbaga pag magpapagawa ka ng bahay, yung kontratista mo, talagang pagpakyawang ka, babanatan nila yan. O ba, pagawain bahay mo, 100,000. 'Di ba? Pakyawan. Ganun yan eh. Malaki yan po talaga pag infrastructure ang usapan. Katulad ng pagpapagawa ng bahay nyo. Bigyan mo lang 100,000, ayusin ko yung bahay mo. Yan po yan eh. Malaki yan po talaga dyan. Kaya ito, malaki yan ang kurakot dito. Biro mo sa district engineer pa lang, kinakatkong na nila. Wala na nakakaabot sa regional to national. Di ba? Papakita nila doon, siyempre, district engineer, well-planned, well-maintained. Di ba? Well done. Ikaw naman, bilang si Bunoan, akala mo okay na. Pero ang kulang kay Bunoan is wala siyang yung monitoring. After monitoring ng mga project. Yun kasi ang kinulangan ni Bunoan. Dapat, meron kang nagtitrace na mga tao, meron kang tao na nag-monitor sa mga project na yan. Hindi rin naman natin siya masisisi kasi buong Pilipinas to, pero wala eh. That's the way it is. Trabaho mo yan. Yun po ang nabubutasan kay Bunoan. Kasi nga, hindi naman lalaki ang butas kung namomonitor mo. Bitaw niya kay dating Pangulong Noynoy Aquino na pabayaan na ang 10% parte ng mga nasa baba. Biro mo sinabi niya kay Pinoy mismo na biro mo sa hindi niya kaya ng administrasyon ni Pinoy. Sinabi niya, pabayaan niyo na po, Presidente, ang 10%. Aba! Sabi ni Singson, biro mo itong DPWH Singson, bumigay sa mga district engineer. Talagang malalaki na ang hayop. Malalaki ang ulo. Ano sabi ni Lucy? May nag-inspection monitoring office siya. Kaso nga, kung meron siyang inspection monitoring office, hindi nga nag-function eh. Kasi kung nagpa-function yan, madidetect niya na kagad yung ghost. May mga pangangailangan sa district level yan. May mga pangangailangan daw sa district level. Sa ngayon, grabe na daw ang sitwasyon. Nabastardize ng doble-doble. Dagdag pa niya, nag-iwan ang Administrasyong Aquino ng 351 billion peso flood control master plan pero hindi ito inaksyonan ng mga sumunod na administrasyon. Hinihingan namin ng pahayag ang mga sumunod na DPWH Secretary noong Duterte administration. Sinangayoy Senador Mark Villar. Yan! Diyan pa rin sa'yo bagsak, hayop ka, Mark Villar. DPWH Secretary noong Duterte administration. Sinangayoy Senador Mark... Ayan Mark Villar, anong ginawa mo? Sabi ko sa'yo pa rin bagsak to, hayop ka eh. Patayin mo si BBM, no joke. Kita mo, nagbigay daw po. Nag-iwan po si Singson kay Mark Villar. At sinabi po kay Mark Villar ito. Pero si Mark Villar, kala ko ba magaling ang Duterte administration? Walang ginawa. What the fuck? Nilaglag na. Pero walang ginawa. Kasi nga, tahimik lang, mangurakot. Crime water against humanity. What the fuck?
Ayan na, sinabi na ni Singson, sinabi kay Villar, anong ginawa? Wala. Oh, anong ginawa? Lahat ng diversion road, Camellia Homes. Di ba? May bakanting lote dyan, malapit sa SM, Camellia na yan. Ganun po kaayop to. Ganun kaayop to mga Villar. Kaya ang galing no? Dalawa pa Villar sa Senado. Nasumpa na ang Pilipinas.